Sa Cebu City naman, sugatan ng isang babae matapos pagbabarilin. Damay rin ng isang residente. Ang ugat ng krimen, selos daw. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Lunes ng gabi nang masapol sa CCTV ang babaeng yan sa Tabo Canal Poblacion Pardo sa Cebu City. Sumakay ng tricycle ang babae na kinilalang si Crisanda Jane Fernandez. Sa likuran niya, isang lalaking nagmamadaling lumapit. Bumunot ito ng baril at saka 2 beses na binaril si Crisanda. Gusto pang tuluyan ng gunman ang biktima pero pumalya ang dala niyang baril. Sinubukan niyang ayusin ang pistol bago nagmamadaling lumayo. Dali-dali namang lumapit ang ibang residente para sakluluhan ang biktima. Pero nang aakayin na, biglang bumalik ang gunman na sakay na ng motorsiklo. Agad niyang pinaputukan ang target kaya ang mga tao napatakbo. Mabilis na tumakas ang magkaangkas sa motor. Natumba naman sa kalsada ang isang residente na nadamay pala sa pamamaril. Buhay ang biktima. Pati yung polis, nagpunta na dito, nag-investigate na, nanood na sa ating CCTV. Dali-daling isinugod sa ospital ang mga biktima. Ang lalaking nadamay, swerteng sa paalang ang tama. Nagpapagaling na rin sa ospital si Crisanda matapos magtamo ng tama sa paa at tiyan. Sa follow-up investigation, nakilala ang gunman na si Marvin Cordova. Lumalabas naman na selos ang pinagpugatan ng pamamaril. Ang bagong girlfriend kasi ng gunman, dati palang kasintahan ni Crisanda. Sinabihan na pala itong biktima na huminto sa panggugulo pero di pa rin nagpaawat at tuloy pa rin sa panggugulo sa kasintahan ng sospek. Tinutugis na ng Cebu City Police si Marvin at ang kasabwat nito. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.